Kumusta sa lahat? Recap PH here. Sa video na ito, ako ay magre-recap ng isa sa mga supernatural horror film ng 2023, ang The Pope's Exorcist. Bago tayo pumunta sa kwento, nais ko munang batiin ang lahat ng isang masayang araw. Nang walang ibang pasakalye, Teren at satinjin natin ang kwento. Nagsisimula ang pelikula sa mga salita ni Father Gabriel Amort, ang punong exorcist ng Vatican, na nagbabala sa atin na kapag tayo ay nagtatawanan sa dyablo at sinasabi nating hindi ito umiiral. Iyon ang pinakamasaya niyang pakiramdam. Noong Hunyo taong 1987, tinanggap ni Father Gabriel ang isang pagtawag sa Tropea, Italy, kung saan isang lalaki ang biktima ng isang masamang nilalang. Natuklasan ni Father Gabriel ang kalagayan ng lalaki na marunong magsalita ng Ingles bagamat hindi naman niya ito alam dati. Pagpasok ni Father Gabriel sa kwarto upang imbestigahan, itinuturing ng lalaki ang sarili niyang si Satan, kaya sinabi ng pari na kung siya nga ay isang dyablo, dapat ay sabihin niya ang kanyang pangalan. At bakit niya pinili ang lalaking ito kaysa sa isang makapangyarihang tao? Nagyabang si Satan na siya ay isang dyablo, ngunit hindi siya isang dyablo. Siya ay isang tao na kayang pasanin ng sino mang tao, kaya inuudyukan ng pari si Satan na pasanin ng ibang nilalang, isang baboy. Sinabi ni Father Gabriel sa dyablo na hindi niya ito paniniwalaan kung hindi nito kayang pasanin ang baboy na ito, at sa pamamagitan ng pagtutok sa entidad, nagtagumpay siya sa pagsasakripisyo nito sa katawan ng lalaki at pagpasok nito sa baboy. Ang baboy ay pinatay ng isang putok lamang, nagtapos ang pananakop at paggaling ng lalaki. Pagkatapos, pumunta ang pelikula kay Julia na kasama ang kanyang anak na si Amy at anak na lalaki na si Henry, ay naglipat mula sa Amerika patungo sa Espanya, kasunod ng trahedya ng kanyang asawa sa isang aksidente sa kotse isang taon na ang nakakaraan. Namana nila ang isang abadiya sa Espanya at natuklasan natin na ang simbahang ito ay naging ari-arian and isang manggagawa sa basement ni Julia ang nakarinig ng ingay na nagmumula sa parehong bukas na natuklasan ni Henry noong nakaraang araw. Ngunit habang iniilawan nila ang lugar gamit ang flare, biglang sumabog ang isang biglang likido na nagpapahiwatig na hindi sinasadyang tinamaan ng isang gas deposit. Ang mga guwang sa pinto ay lumalabas ng mas maliwanag. Habang sa parehong oras, nagsisimula ng magkaroon ng mga seizure si Henry. Biglang tumayo ang bata, nagbabala sa kanyang ina na mamamatay silang lahat ngayong gabi bago kumamo sa pinto. Tumakbo pagkatapos si Henry sa ospital kung saan natanggap ni Julia ang balita na ang kanyang medical na report ay walang anumang senyales ng pisikal na sakit at inirerekomenda ng doktor na ang kondisyon ni Henry ay maaaring may kaugnayan sa trauma. At simula noon na traumatic event, hindi na siya nagsalita ng kahit isang salita. Wala nang magagawa ang mga doktor para kay Henry, maliban sa magreseta ng isang pampatulog na maaaring gamitin ni Julia kung siya ay magtatangkang saktan ng kanyang sarili muli. Sa dilim ng gabi, habang si Amy ay papunta sa kusina para sa yelo, biglang nawala ng kuryente ang paligid, at biglang tumayo si Henry. Sinuri ni Amy ang pangunahing switch, habang inaalagaan ni Julia si Henry, sa pag-iisip na baka siya ay matakot. Ngunit nagulat siya nang biglang hawakan ni Henry ang kanyang suso, at sabihing gutom siya kaya hayaan siyang dumb-id. Nagulat, nakita ni Julia ang salitang galit na nakaukit sa tiyan ni Henry, at iniutos niya sa kanya na dalhin ang pari. Tinawag si Father Escobel, ngunit agad siyang itinaboy ng demonyo sa pagpasok sa kwarto na nag-aakalang mali ang pari. Samantala, si Gabriel ay nagtatagpo sa Santo Papa na nagsasabi sa kanya na maganda ang kanilang nagawa hanggang sa puntong ito, ngunit ang Cardinal Sullivan at ang kabataan ngayon ay hindi naniniwala sa Satanas. Sinasabi ng Santo Papa kay Gabriel ang kaso ni Henry sa San Sebastian Abbey na kailangan niyang malutas at kung paano niya nararamdaman ang isang malaking kasamaan na nagmumula roon. Sinasabi rin niya na ang San Sebastian Abbey ay nagdulot ng mga problema sa simbahan dati. Natanggap ang patnubay mula sa kanyang matanda. Si Father Gabriel ay walang oras na nasasayang at agad na pumunta sa Abbey upang tulungan si Henry. Nang sa wakas ay makarating si Father Gabriel sa Espanya, siya ay sinalubong ni Father Escobel. Masigasig siyang tinanggap siya at ipinaalam sa kanya na nabasa na niya lahat ng kanyang mga artikulo. Isinapuso ni Father Escobel siya kay Julia, ngunit pilit na sumasang-ayon si Julia na isama ang simbahan, at ibinigay ni Father Gabriel ang pahintulot upang bisitahin si Henry sa kanyang kwarto. Habang nagsisimula ang kanyang mga panalangin, bigla na lamang bumangon si Henry at itinatwa ang mga ito bilang walang kabuluhan sa loob ng mga pader na ito. Ginamit ang isang banal na metal circle, agad na lumabas ang mga mata ng demonyo mula sa mga mata ni Henry, at ito ang nagtulak kay Father Gabriel. Hindi ito natatakot sa kanya, at sinabi ng dyablo na hindi siya ang uri ng hanggal na papasok sa isang baboy. Sa isang nakakatakot na pagliko, binabanggit ng dyablo si Father Gabriel sa pangalan na nagpapaalaala sa kanya ng mga pangyayari mula sa kanyang nakaraan, kabilang ang kanyang pinakamalupit na bangungot bilang isang sundalo.
Ngayon, isang flashback ang nagpapakita na ang lahat ng mga kasamahan ni Gabriel ay namatay sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, at sa halip na lumaban sa kalaban, siya ay nagpahinga sa gitna ng mga patay na sundalo tulad ng isang duwag. Ang pananakop ay mas naging nakababahala dahil sa isang walang buhay na pulang ibon na lumitaw mula sa bibig ni Henry, at nakakita nito si Gabriel na natatakot. Ganap nang nauunawaan ng pari na siya ay hinaharap ng isang mas mapanganib na demonyo kaysa sa karaniwang kanyang nakakaharap. Pagkatapos ipaalam kay Father Escabel ang kalagayan, siya ay nagpakadalubhasa sa isang pag-uusap kay Julia upang maunawaan kung bakit sobrang mapanganib ang demonyo. Ang demonyo ay ngayon ay nasa isang estado ng pagkabahala, at ang makapangyarihang demonyo ay nakatutok kay Henry. Sa pagtuklas ng trauma ni Henry sa nakaraan, kinikilala ni Father na ito ay isang potensyal na kahinaan para sa demonyo, dahil ang pagdurusa ay maaaring magpahirap sa isang kaluluwa na maghangad ng koneksyon. Habang sila'y nag-uusap, naririnig ni Amy ang ilang mga ingay sa labas, at lumabas siya upang suriin na iniisip na baka si Henry. At bigla na lamang. Pagkatapos, si Amy ay tumanggap ng tawag mula sa kanyang yumaong ama na nagsasabi sa kanya na mamamatay silang lahat ngayong gabi. Punong-puno ng pangamba, siya ay nagmadaling pumunta sa kanyang ina at ibinahagi ang kanyang nakakatakot na karanasan, na nag-udyok kay Father Gabriel na maunawaan ang kakayahang ng demonyo na ma-access ang kanilang nakaraan. Sa isang damdaming madali, siya ay naghanda para sa isa pang pagtugon sa demonyo kay Henry, na may layuning ibunyag ang pangalan ng entity, sapagkat ang pag-alam sa pangalan ng demonyo ay nagpapahina sa kanyang kapangyarihan at nagpapadali sa mga pari na talunin ito. Sinasabi niya kay Father Escabel na magpahayag ng taimtim dahil alam niyang maaaring gamitin ng mga demonyo ang kanyang mga kasalanan na hindi pa nalilinis laban sa kanya, ngunit nang malaman ni Father Gabriel na 8 buwan na mula nang huling magpahayag ng kasalanan, hinahanap niya ang kapatawaran para sa lahat ng kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng panalangin sa halip na pakinggan ang mga ito ng isa-isa. Sa buong pagtutunggali sa demon, ang papel ni Father Escabel ay panatilihin ng patuloy na panalangin at pigilang tumugon sa pang-aasar ng demon. Sa kanilang interaksyon upang malaman ang pangalan ng Diablo, patuloy na lumalaban ang Diablo na nagdudulot kay Henry na mag-convulse muli, sinundan ng biglang pagkaubos ng kuryente. Pagkatapos, ginamit ni Father Gabriel ang kanyang lighter upang mag-illuminate sa eksena, at sa kanyang pagtataka, siya ay nakakita ng espiritu ni Rosaria, ang taong kanyang sinulat sa magazine. Accuses siya ngunit nang walang ito na tinulungan at pinabayaan lamang siyang mamiel upang pigilan siya. Pinapante siya ni Gabriel sa labas ng kwarto habang tinutokso siya ng demonyo. Sa pamamagitan ng pagsasabing kinuha niya ang tulong. Sa abot ng kanyang mga damdamin, bumagsak si Father Escabel sa pag-iyak at sinabi kay Gabriel na si Adela ay nais na iwanan niya ang kanyang priesthood para sa kanya, ngunit walang siyang balak gawin ito, kaya kailangan niyang magsinungaling sa kanya. Dahil sa kanyang pagsisisi sa kanyang nagawa, nagdasal si Gabriel sa Diyos upang patawarin ang kanyang mga kasalanan. Nang maalala ni Father Gabriel ang mga unang salita ng demon, ikaw ay nadala na, biglang nauunawaan niya na ang Diablo ay may ginagawang mas malaki kaysa sa pagpapasakop lamang sa isang batang lalaki. Matapos mag-utos kay Escabel na bantayan ang labas ng pinto ni Henry, agad na pumunta si Father Gabriel sa hardin upang makita ang isang bagay na kanyang naobserbahan noon. At dito isang simbolo ng Vatican ay ipinakikita. Ngayon ay naalala niya ang paalaala ng Papa sa kanya tungkol sa mga dating problema para sa simbahan dito. Nang kumuha siya ng takip ng concrete, lumakas ang kapangyarihan ng demonyo na nagiging sanhi ng pagbaligtad ng krus sa kwarto ni Julia. Pinamamalas ng demonyo ang kanyang kapangyarihan kay Julia, at nakikita natin na may kasama siyang ibang tao sa kanyang kama, at sa sandaling magising siya ay inatake niya, at sinimulang hilahin siya pabalik sa loob ng kama. Sa kabilang dako, si Amy ay mabigat na itinapon laban sa isang pader, kaya nilock niya ang kanyang sarili sa kanyang closet. Samantala, si Father Escabel ay naririnig ang mga desperadong sigaw ng tulong ni Henry, at nagmamadali siyang pumasok upang tulungan siya. Si Henry ay nagising at kinagat ang kanyang tenga, at sinabing walang makakatakas mula rito ngayong gabi. Natuklasan ni Father Gabriel ang poso sa ilalim ng selyo ng Vatican, at nang ihulog niya ang isang sunog na papel sa loob upang suriin kung ano ang nasa loob, mayroong malaking pagsabog. Nang maikli, si Father Gabriel ay nakakaya ng pansamantala ang demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang mga panalangin, na tiyaking ang lahat ay maligtas. Pagkatapos, ang bahay ni Julia ay masyadong mapanganib, at inilipat sila sa espasyo ng simbahan. Pagkatapos, dinala ni Gabriel si Father Escabel sa poso, kung saan natuklasan nila ang mga labi ni Rosaria. Pinapaniwalaan ni Father Escabel si Gabriel na ginamit niya si Rosaria upang siya ay patawarin ng Diyos. Sinabi ni Gabriel na hindi niya siya mahalaga kung siya ay patawarin, ngunit si Rosaria. At pinagtulungang ipagdasal ang lugar at alisin ang lahat ng kasamaan.
Sa kanilang huling pagtatalo, nang sa wakas ay magtagumpay si Father Gabriel sa pagkuha ng pangalan ng demonyo, tinatawag niya itong Lucifer, sa kabila ng tangkang pigilan siya ni Lucifer na pagmamalasakit, pilit niyang tinanong kung bakit siya nandito, at ang katotohanan ay nagbibigay siya ng isang pagpapakumbaba na sagot, na ang pagiging kasamaan ay bahagi ng kanyang mga layunin bilang isang halimbawa para sa isang anumang uri ng kaaway. Sinasabi niya kay Gabriel na kung saan siya naroroon ang kadiliman, at isang araw, ang mundo ay apektado nito, at siya ay lubos na mananagot sa kanya. Ang pelikula ay natapos sa isang pagsasanay ng posisyon ni Father Gabriel, at ang isang linggong batas ay nagmumungkahi sa kanya na isang araw, maaari siyang maging isang santo. Ang The Pope's Exorcist ay isang pelikulang may mahusay na plot na nakapaloob sa mga tunay na pangyayari sa pang-araw-araw na buhay ng isa sa mga pinakapaboritong mga karakter ng simbahan at ang mga epekto ng kanilang mga hangarin.